Good morning, sir. Good morning, everyone. I am the presenter for today. My topic for today is the reforming the Philippine government. Kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas. Kaliba-P, officially known as Kalipunan ng mga bagong bayani ng Pilipinas, was a official organization formed during the Japanese occupation of the Philippines World War II. Established on September 8, 1943 by Japanese authorities. December 2, 1942, inihayag ng pangangasiwa ng militar ng Hapon ang mga partidong pampolitika ay binuwag sa kanilang sariling malayang kalooban. Itinatag ang kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas or Kaliba-P isang non-political organization. Layunin ng Kaliba-P na may sakatuparan ang mabilis na reconstruction ng Pilipinas at ang rehabilitasyon ng mamamayang Pilipino. Ang organisasyong ito ay dinisenyo upang pag-ugnayin ang lahat ng mga aktibidad at serbisyo ng mga asosasyon at individual na may kinalaman sa pagtataguyod ng kabuoang kagalingan ng bawat tao. At upang pagyamanin ng isa pang matatag na pundasyon para sa bagong Pilipinas sa pamamagitan ng pagkintal ng mga kabutiang Asyano ng pagsusumikap, pananampalataya sa sarili, pagtitiwala, katapatan, katapangan, disiplina at pagsasakripisyo sa sarili. Si George Vargas, yung nasa unang picture, ang naging ex-officio presidente ng Kaliba-P. Si Benigno Aquino ay hinirang na direktor general ng nasabing asosasyon. At si Jose Laurel ang siyang sekretary ng Kaliba-P. Sa kanilang convention noong June 18, 1943 sa Manila, ang mga miyembro ng Kaliba-P ay nagtalaga ng isang committee upang magmukhain ng mga miyembro ng Preparatory Commission of the Philippine Independence or yung PCPI. 4 na buwan matapos itatag ang PCPI, natapos ang unang draft ng bagong Constitution ng Pilipinas. Nakasulat sa Tagalog at sa Ingles ang Konstitusyon ng Pilipinas, preamble, na may preamble at 12 artikulo ang saligang batas at ay halo kapareho ng saligang batas ng Commonwealth. Gayunpaman, ilang mga pagbabago ang ginawa alinsunod sa mga kinakailangan ng pananakop ng Hapon. Ang katawan ng mga batas na ito ay hindi sa mamamayang Pilipino para sa pagpapatibay. Question number 1 is, sino yung naging ex-officio presidente ng Kaliba-P? Unang naging ex-officio presidente ng Kaliba-P. The number 2, kailan naganap yung convention sa Manila? Thank you po.